Aklat ng mga Kawikaan, tayo pinasa Proverbs chapter 21. Dito ang ating mensahe sa dito. Ito ang ating pagbubulay-bulayan. Proverbs chapter 1, chapter 21, verse 1. This is about the sovereignty of God. The king's heart is in the hand of the Lord as the rivers of water. He turneth it whithersoever He will. So, importante po na ma-realize natin na ang Diyos ay meron pong kapangyarihan na kilusin ang ating will. Meron kasi ibang maniniwala tungkol sa will, no? Ang tawag diyan, free will. Ito po yan, ako naniniwala rin, no? Ang tao po ay merong free will. Lahat ng action natin, hindi yan constrained by something or anything, no? Kahit sabihin natin na pinili tayo na gawin yan, pero kung hindi ka magpapasya, wala rin magagawa kung ipilit sa'yo. Correct? So, lahat ng desisyon natin, nagagaling yan sa ating kalooban. So, kakategorize lamang natin para hindi tayo malilito, Iba ang will ng unsaved o fallen man So, iba ang will ng fallen man saka na born again na. Okay? So, itong fallen, meron din siyang will. The will of a fallen man. Itong regenerated man, meron din siyang will. Pero, the will of a born-again man. Ang isang fallen, hindi pa nag-born again, lahat ng kanyang actions governed by his nature. Anong klaseng nature yan? Nature that is totally depraved. At isang depraved, walang ibang piniplis kundi ang kanyang sarili. Pero isang na-born again na, meron din nature. At ang kanyang nature, dual. Meron siyang new nature, at merong sinful nature. So yung mga verses na makikita nyo na John 6:44, dito yun, sa fallen man yun. Yan ang tinuturo ko yan. Na except no man can come to the Father except the Father draw him. So sinasabi sa Romans chapter 8, i-check mo nga, they that are in the flesh cannot please God. I-check nyo po. Bisa nyo ng verse 6 up to 8. For the carnal mind is at enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ano sabihin ng neither indeed can be? Hindi nga maaari. Hindi na kaya magpasakop sa mga batas ng Diyos. 1 Corinthians 2:14. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Yung verses na yan, kanino pinapatungkol? Pinapatungkol yan sa isang fallen man na hindi pa na-born again. So, ang malimit po na word na nag-stand out dyan, inulit-ulit, ay yung ken. At yung ken, nangangalugan ng ano? It means what? Ability. At sinabing nobody can come unto me except the Father, walang kayang lumapit sa sarili niyang kapasyahan na lumapit sa Diyos. Mapagpapasyahan ba ng tao sa sarili niyang kalooban ang manampalataya sa Panginoon kung gugustuhin niya? Sabi ng Bible, walang makagawa niyan. Nobody can come unto me except the Father draw him. Kaya ko bang gawin yung nakaka-please sa Panginoon? Ano sabi ng Romans chapter 8? They that are in the flesh cannot please God. Wala kang pwedeng gawin ay kalulugod ng Panginoon, kagaya ng paglapit, pagsampalataya. Ano yung ginamit sa salita? Cannot. Can. Again, walang ability.
1 Corinthians 2:14. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know. So parating inuulit-ulit yan yung abilidad. Wala kang abilidad na gawin yan kahit gustuhin mo. Hindi mo nga gugustuhin eh. Dahil ang hinahanap lang ng kalooban mo, ng will mo ay self. To gratify self. To please self. Sino lang ang mga makakagawa ng bagay na susundin ng Panginoon, ipiplis ng Panginoon? Yun medyo meron ng bagong kalikasan. Sino yun? Yung na born again. Yung na-regenerate. So ito may will, pero lahat ng willingness governed by its nature. And the nature of a fallen man or of a depraved man is to please only self. Yan lang gusto niya gawin, please ang sarili. Wala sa magagawa para mag-please ang Diyos. Okay? Ang na-born again naman, meron na siya kakayanan na i-please ang Panginoon dahil meron na siyang bagong kalikasan. The new nature. Ngayon, ang will man ang na-born again, kaya pakilusin ng Panginoon? Yes! Philippians chapter 2 verse pakicheck na, Philippians 2:13. For it is God which worketh in you both to will and to do. Tama ba, Brother Paul? Philippians 2:13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ano yung argumento ng mga ibang free willies? Eh di para na tayong robot. Wala ka ng kalayaan na exercise ang will mo kung gustuhin mo. Hindi yun totoo yun. Nung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, pinilit na tayo ng Panginoon against our will. Hindi o. Paano nangyari ng will natin eh? Willing talaga lumapit sa Panginoon. Binago ng Panginoon ang ating nature. The Lord regenerated us. Kaya nagkaroon ng pagbabago sa will natin. So it is God which worketh in us both to will and to do of His good pleasure. Dahil kung sasabihin natin na hindi kayang pagalawin ng Panginoon ng will ng tao kung ayaw niya, iba ka na magpe-pray. Diba? Hindi ka ba nagpe-pray sa Diyos? Panginoon, sana yung applyan ko, sana paboran ako. Eh hindi pala, kung hindi pala wala pala magagawa ang Diyos na pakilusin yung will ng tao, ba't ka ba nagpe-pray, di ba? Kung meron kang believer, ginagawa natin, nagpe-pray tayo, Panginoon, sana masave sa araw na to. Eh kung hindi pala willing magpasave ng tao, wala nang magagawa ang Panginoon. Dahil ang paniniwala natin, hindi kayang i-break ng Diyos ang will ng tao kung ayaw niya. Huwag ka na mag-pray, right? Hindi pala makakaya ng Diyos kung gusto niya, kung ayaw ang tao eh. Pero bakit tayo nagpe-pray na sana, Panginoon, mayroong malis ka sa araw na to? Sa ating paniniwala na ang Diyos may kakayanan na baguhin ang kalooban. At yan ang tinuturo ng verse 1. The king's hearts are in the hands of the Lord. He turneth it whithersoever He will. Kahit ayaw mo, kapag ginilos ka ng Panginoon, nagugustuhan mo. Ano nangyari kay Saulo? Saul of Tarsus. Diba ayaw niya sa Panginoon? Ang Panginoon pa nga nag-testify, inuusig niya ang Panginoon. Bakit mo ko inuusig, di ba? Ayaw niya sa Panginoon eh. Pero nung pumilos ang Panginoon, ano nasabi niya? Lord, what wilt thou have me to do? Nagkaroon na sa ngayon ng willingness. Nagkaroon ng mission ng leader. Kaya ba, sarili ka pa sa ni Pablo? Kinilos siya ng Panginoon. Kaya nga naging willing siya. So itong verse 1, nagsasaad sa atin na God is sovereign in human affairs. Marami tayong plano, pero kung hindi kapag tatagumpay ng Panginoon, walang mangyayari. Dahil kaya baguhin ng Diyos sa mga kalooban ng tao. It also teaches about God's sovereignty in salvation, not only in human affairs, kundi sa kaligtasan natin. Ang Diyos pa rin ang nasusunod, nakapasahin pa rin yan. Ano sabi ng Romans chapter 9? 9:16 to 18. I will have mercy on whom I will have mercy, and whom He will, He hardeneth. So then, sabi doon, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Bakit tayo niligtas sa isang tao? Hindi dahil sa kanya may willingness na masave. It is not of him that willeth. Ano yung runneth? Nor of him that runneth. Hindi ko mo nagsisikap ka, maliligtas ka na.
Kahit may willingness ka o pagsusumikap ka, hindi yan nagiging basis na maliligtas ka. Kundi ang magiging basehan ng pagkaligtas ng tao kapag naawa sa iyo, Panginoon. It is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Verse 2, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the hearts. Wala yatang tao magsasabing mali ginagawa niya. Halos lahat ng tao tingin niya sa sarili niya at sa mga ginagawa niya tama. Diba? Sabi dito, every way of man is right in his own eyes. Kaya niya ginagawa ang isang bagay o ganito, paggawa niya sa isang bagay, sa kanyang paningin na tama yun. Diba? Dahil kung alam mo mali, hindi mo gagawin yun eh. Right? Kaya mo ginagawa sa bagay sa kanyang pamamaraan, o ito, ginawa mo, dahil sa paniniwala mo, tingin mo yun tama. Pero ano sinasaliksik ng Panginoon? Puso. So man analyzes, but God scrutinizes. Sa ating analysis, walang mali sa atin. Pero ang Diyos, sinusuri niya ang kalooban natin. Sabi sa aklat na Samuel, man looketh on the outside appearance, but the Lord looketh in the heart. Nababatid niya ang laman ng ating puso. Jeremiah 79, sabi ni Jeremiah 79, the heart is desperately wicked. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at itong masama. Kaya, minsan sabi natin, if I know myself correctly. Di ba, expression natin yan? Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano gagawin mo? Ang sagot ng ilang tao, if I know myself correctly. Pero mga kapatid, we do not know ourselves correctly. In any given situation, hindi mo nasabi na, ay, itong gagawin ko, hindi ho. Pag nandun ka na. Saka sinasabi natin, ay, hindi magagawa ng anak ko yan. Kilala ko ang anak ko. Hindi ho. Hindi totoo yun. Hindi ho totoo na hindi magagawa ng anak natin dahil lahat tayo mga kapatid, potentially, no? Because of our depravity, all of us can be a criminal. All of us potentially pwede maging Hitler. Lahat tayo potentially pwede maging Herodes. Nasa atin ang potential na yan kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Kaya sabihin natin, hindi ko ma-imagine na magagawa na anak ko yan. Hindi yung totoo yun. Kaya bago tayo magsalita, pagsaliksik tayo ng gusto. Diba? Minsan, nakala natin ang mga maluloko ay nandiyan lang sa mga sanggano, mga sa bilangguan. Hindi ho. Minsan, ang ilang mga heinous crimes, nagagawa ng mga tao na inaakala natin napakatahimik o kaya parang hindi makabasag tinggan. Yung sinasabi sa English na crime of passion, diba? Crime of passion. Kumbaga, sobrang tahimik ng tao pag napuno, diba? Sabi nga nila, ingat kayo sa taong tahimik dahil pagka napuno yan, di ba magalit? Hindi pa yung minsan, ilalabas yung kanyang galit, alam mo, kung nasaan siya. Pero hindi mo nakikita ang nagagalit. Tahimik lang, kasi nahabaan niya kanyang pasensya, kanyang temperament. Pero pag napuno, baka vulkan. Diba? So Jeremiah 79 tells us that the heart is desperately wicked. Sa tingin natin, okay lang tayo. Pero ang Panginoon ang masigit na nakakanan. You know the deepest recesses of our hearts. He knows better. No? Alam niya kung ano nasa puso natin. Verse 3. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Why? Sacrifices, rituals, minsan nadadaya tayo dyan eh. Sa mga sakripisyo na yan eh. Ano? Minsan sa sacrifice, sa rituals, akala natin religious na yung tao, baka Diyos na siya kasi ginaganap niya yung mga rituales. Actually, walang masama sa rituales kung yan alinsunod sa mga tinakda ng Diyos. Kagaya ng lumang tipan, di ba? Lumang tipan, puno-puno ng ritual. Kasi ang mga rituals, they point to what? They point to the Lord, Jesus Christ. Yan ang pinatutunguhan ng mga sakripisyo eh. Ang mga rituals. But sometimes, we get deceived, nadadaya tayo ng mga tao na nagsasakripisyo, nagre-ritual, religious na siya, pero in reality, wala na yung puso niya. Wala na yung puso sa ginagawa niya. Iba yung complaint ng Diyos sa bumapalakay. Ano yung complaint ng Diyos sa bumapalakay? Alam niyo ba yung bumapalakay? Break all the tithes. Diba? Pero alam niyo ba, hindi lang tithing ang malakay.
Sungkol yun sa offering ng mga tao, mga Israelites. Ang complaint ng Panginoon, bakit kayo kung mag-alay? Reject. Subukan niyong i-alay sa Panginoon yung ino-offer niyo sa akin. And Diyos, kung offer natin, He deserves what? He deserves the best. Pero ino-offer niyo sa Panginoon, tira-tirahan. Sige nga, bigay niyo ng regalo na tupa ang governor niyo. Pilay. Masisiyang kaya? Kung ano yung mga hindi ka nais-nais, mag-aalay kayo sa Panginoon. Bulag na kambing, bulag na tupa, o kaya bigalis. Kung ano yung mga wala na kayong pakinabang o mababa ang value, yan ang ino-offer nyo. So, dito, pagtanong ng Panginoon, napagkasa sa bigay sa Kanya, parati natin binibigay ang ating God. Diba? So, dito natin nakikita na, hindi ko mo nag-ritual ang tao, puso niya, tama ka. Diba? Kaya mas mataas ang value na nilalagay ng Panginoon sa judgment. Sabi nito, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ano yung justice and judgment? Sa gawa, makikita sa tao yung kanyang pagiging spiritual sa gawa, sa action, diba? Sa kanyang pamumuhay, hindi sa religious practice. Kasi minsan, nadadaya tayo sa religious practice. Verse 4, an high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. So, dalawang kasalanan na nag-stand out dito sa book of Proverbs. Malilit po nun yung marinig, ano? The abuse of the tongue and the pride. A proud look. Ano yung proud look? Proud look is none other than pride. And the other one is abuse of the tongue. So, evil tongue. Yan po ang mga nalilig kong nakikita na nag-stand out in Proverbs sa paulit-ulit, no? An high look and a proud heart and the plowing of the wicked is sin. The thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty only to want. Verse 6. Verse 6, the getting of treasure by a lying tongue is a vanity. Tossed to and fro them that seek them. The robbery of the wicked shall destroy them, because they refuse to do judgment. So, ano pong kinokontent dito? Ill-gotten wealth, no? Treasure, wealth na nakuha sa maling paraan. Anong sabi ng Panginoon? Will not be what? Will not be enjoyed. Yaman, pera na nakuha sa maling paraan ay hindi ma-enjoy. Parang ano yun, parang mana, di ba? Kasi ang Diyos, merong instruction kung paano i-acquire ang material wealth. Parang mana yan eh. Hindi ka naman buwan ng mana, di ba? Sabi ng Diyos, kunin mo lang ang sapat sa iyo. Pero pang-anim na araw, dodoblihin mo. Dahil araw ng Sabat ka na bukasan. So, as far as material things concerned, maraming mga instructions ang Panginoon. Okay? So, failure to follow God's directives when it comes to instructions, we go overboard, we transgress. Pagka binayolate natin ang kanyang mga prinsipyo pagdating sa pera, ano mangyayari mga kapatid? Stinking mana. Yung mana na sinobrahan nila, kala nila bukas nakakain pa nila ang nangyari. Di ba inuod? So pag hindi nasunod ang kagustuhan ng Diyos sa labi, hindi mo ma-enjoy yung mana, hindi mo ma-enjoy yung pera. Treasure or wealth gotten the evil ways, hindi mo ma-enjoy yan. Something will happen. Ano yung nangyari kay Aman? Di ba yung nagdulot ng kamatayan nila? Hindi lang niya. Nila, buong pamilya niya. Yung sa labi na pinag-ibutan ni Akan. Yung sa labi na pinag-ibutan ni Sapira at ni Anaya, di ba? Yun na yung kinamatay nila. Kasi mahilig siya sa Sapira, si Sapira. Si Anaya, si Sapira. Mahilig Sapira. Yan na yung kinamatay nila, no?
Ano sabi ng Panginoon sa Old Testament? If true riches, kung true riches siya nagaling sa Panginoon, the Lord will not add what? The Lord will not add. So, walang kalungkutan na dudugtong, walang susunod na kalungkutan. Pero pagka hindi tamang paraan, itong susunod yan, kalungkutan. Yung kalungkutan na susunod. Pero kung galing sa Panginoon niya, the Lord will not add sorrow sa wealth na yan. At sabi nito, the rabble of the wicked shall destroy them because they refuse to do judgment. The getting of treasure by a lying tongue is vanity. Tossed to and fro of them that seek death. Verse 9, it is better to dwell in a corner of the housetop than with a brawling woman in a white house. So, kung meron kang asawa na kanya brawling, no? Alaaway, contentious, ipagtumira dyan sa isang maliit na sulok sa rooftop. Nagsosolo ka kaysa maluwag ka sa bahay na kasama mo wala kang kapayapaan. No? Alala ko yung isang kwento. This is a true story. No? Meron dalawang preacher na meron silang parating inilalabas sa bilangguan. Parating nilang binibay. Parating nilang mawigilan po. Ilalabas sila. Kasi balik ka naman ng kaso. Yung parating sobrang pagkalasing. Naggugulo. Kaya nakakatulog sa kalye. Nung dinadampot ng pulis, kinukulong. Nilalabas nila. Tapos, pagkatapos nun, balitaan nila, nakakulungan naman kasi kilala nila ilalabas na nila. Sabi niya yun isang pastor, bakit parating lasing ito? Sabi ng isang pastor na kakilala niya, ang kilala mo lang asawa niya, baka pati ikaw maglasing din. Bakit naglalasing dahil hindi niya hindi niya makasundo yung business niya. Since sa Bible, alam niyo na naman brawling woman talaga hindi pa rin nila ng mister nila. Diba yung asawa ni Job? Diba? Itong asawa ni Job, hindi naging blessing sa kanya. Ano sabi niya kay Job? Yak ba? Nakuha mo sa Job? Tatapos ka maging tapat sa kanya? Yung 5 minutes sa ng Panginoon, murahin mo na yung Diyos po, pamatay ka na, di ba? Ano sabi niya? Murahin mo ng Panginoon po, pamatay ka na. Anong review sa kanya ni Job? Saka ang hangal, babae. Ang gusto mo lang inisip sa Diyos, blessing. Pero yung mga trials, ayaw mo tagagin sa Panginoon. Dapat matutuloy tayo tumanggap ng trials, hindi lang puro blessing. Pero nung matatagumpay ni Job yun, di ba? Pinalitan ng Panginoon yung yaman niya, pinalitan yung mga anak niya namatay, yung business niya, hindi naman pinalitan. Hindi pa yung business niya. Pero pa isang brawling woman sa Bible asawa ni David. Kilala niya asawa ni David na pag-living ko sa David siya pa yung tumitira. Kaya asawa ni David na ganyan. Sobrang sa'yo ni David, sumayaw siya. Diyan niya ng Panginoon. Sobrang tuwa niya. Sabi niya, ginawang baliw ang sarili mo sa publiko. Nakakita talaga kayo na kung kailan ka masigasig sa Panginoon. Ang sabihin ng asawa mo, baka lumabas ka sa langit niya. Hindi ba sila matuwa na masigasig ka, di ba? Dapat matuwa sila na masigasig ka sa Panginoon. Kung kailangan nagiging masipag sa Panginoon, hindi siya may magsasabi na ay mo naman maglingkod, baka sumumura ka na, lumabas ka sa langit. Hindi nakaka-encourage, di ba? Talip na magsugipag ka sa Panginoon, lalo ka tuloy mati-discourage. Hihira na nga yung masipag sa gawain Kung kailan nagsipag, saka pa, pakitatawa lang yan. Nagsisip-sip lang yan. Diba? Sana matuwa tayo ng gano'n, hindi yung i-discourage pa natin. Gano'n si Michael, diba? Sabi ni David, si Michael. Nakita si David na sumayaw sa kalye. Sa sobrang saya ni David, ngayong art, nakabalik sa Israel. Tuwa siya. Parang yung sasaya natin, di ba, napapanundag ka, gano'n yun Naglululundag ka, nagpapalakpakan ka sa saya. Gano'n nangyari kay David, pero hindi nasama ni Michael. Sana hindi naman tayo magkaganyan. Pagkaganyan nasisipag maglingkod, huwag natin ikirahin. Verse 10, the soul of the wicked desireth evil, his labor findeth no favor in his eyes.
When the scorner is punished, the simple is made wise. And when the wise is instructed, he receiveth knowledge. So, ang turo sa atin dito is wisdom. Marami tayong mapupulot ng wisdom sa mga karanasan natin at maging sa karanasan ng iba. Marami tayong mapupulot sa kanilang mga experiences. Kaya maganda rin yung nakikipagkwentuhan tayo minsan-minsan. Verse 13, whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Ano yan? What a man soweth, that shall he also reap. Galatians 6 verse 7. Pag hindi ka mawain sa tao, walang araw, mangailangan ka rin, walang maawa sa'yo. Verse 14, a gift in secret pacifieth anger, and a reward in the bosom, strong wrath. So, peace offering, parang peace offering. Sino sa Bible ang alam niyo na nagpadala ng mga peace offering kasi alam niya, galit yung kasalubong sa kanya? Bigay sa kanya. Meron na ako nasa isip hindi sa bigay. Actually, yung gift niya, parang apat na Jacob, di ba? Jacob. Kasi after 20 years, limit na sila magkapatid, uwi na siya. Di ba